itinatahak ang landas ng pagbabalik loob ngayong panahon ng Adbyento. Isang puspos ng pananampalatayang araw kapanalig, nasa 2 linggo na tayo sa panahon ng Adbyento. Pasalamatan natin ang Diyos sa napakaraming biyaya at pagkapalang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin hanggang sa sandaling ito. Kamusta po ba ang ginagawa ninyong paghahanda sa nalalapit na Pasko? Naway, hindi lang tayo nakatuon sa panlabas na paghahanda, kundi maihanda rin natin ang ating kalooban at buong pagkatao sa pagdating ng Panginoon. At ang pinakamainam na paghahanda ay ang paghingi ng tawad sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mungkahi ni Juan Bautista tungkol sa tamang paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating mabuting balita. Ito ang simula ng magandang balita ni Jesucristo, anak ng Diyos, na susulat sa propeta Isaias. Ipadadala ko ngayon ang aking sugo na mauuna sa iyo para ayusin ang iyong daan. Naririnig ang sigaw sa disyerto. Ihanda ang daan para sa Panginoon. Ituwid ang kanyang landas. Kaya may nagbibinyag sa disyerto, si Juan, at ipinahayag niya ang binyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nagpuntahan sa kanya ang lahat ng taga-Judea at mga naninirahan sa Jerusalem. Inamin nila ang kanilang mga kasalanan at bininyagan sila ni Juan sa ilog Jordan. Nakadamit balahibo ng kamelyo si Juan, at mga balang at pulot-pukyutang gubat ang kinakain. At ito ang kanyang pangangaral. Parating na kasunod ko ang gagawa ng higit pa sa akin. Hindi na ako karapat dapat yumuko para magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Sa tubig ko kayo bininyagan, at sa Espiritu Santo naman niya kayo bibinyagan. Isa sa mahalaga at pangunahing tauhan ng Adbyento ay si San Juan at ang kanyang pagbibinyag. Siya ang sinasabing magiging propeta Elias na maghahanda ng dadaanan sa pagdating ng Mesiyas. At sa unang bahagi ng mabuting balita ni San Marcos, narinig natin ang katuparan ng propesiya. Narinig natin na sinasalarawan si San Juan bilang ang tinig na sumisigaw sa ilang at nagpapahayag ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang kanyang pagbibinyag at pangangaral ang siyang magiging paraan ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Binyag at pagbabalik loob. Ang Adbyento ay isang bagong simula ng taong pangliturhiya. Isa din itong panibagong simula para sa ating buhay espiritual, katulad ng binyag, isang grasya ng pagpapanibago at pagbabago. Pero sa ating mga Kristiyano, mayroong higit na malalim na kahulugan ang pagbabago. Tumutukoy ito sa panloob na pagkilos ng damdamin o tinatawag na pagbabalik loob. Bumabalik tayo sa ating loob at sa kalooban ng Diyos, kung sino tayo at para kanino tayo. At dito, napapaalalahanan tayo na sa simula pa lang, nilikha tayo ng Diyos at para sa Diyos. Kung gayon mga kapanalig, itinuturo tayo ni San Juan patungo sa pagbabalik loob sa Diyos at pagbabalik din sa ating orihinal na pagkakakilanlan. Nawa ang panahong ito ng Adbyento ay maging mabiyayang panahon ng ating pagbabalik loob. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbyento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.